Maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa aking channel, and thank you for supporting. Ako po si Engineer Osting na nagsasabing, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So lahat po ng pangarap natin sa buhay na gustong makamtan, halimbawa yung pangarap natin mga bahay, seek muna natin yung kingdom ng Panginoon. So unahin po natin, priority natin yung mag-seek sa Panginoon. And lahat ng ating mga pangarap na to is, I'm sure God will give the desire of our hearts. So tara na, pag-usapan natin ang topic natin ngayon. So ang topic po natin ngayon is mahalaga ba o kailangan bang magpa-consult sa professional engineers sa pagpapagawa po ng ating dream house or ating bahay, pangarap na bahay. So, ang sagot po dyan, of course, very important na mag-consult tayo sa professional engineers or architects pagdating sa pagpapagawa ng bahay natin. Una pong dahilan yan is yung safety ng ating bahay. So, bilang mga professional engineers, yun po yung trabaho namin na i-consider yung safety ng ating yung bahay ninyo. So, kung titignan po natin yung bansang Pilipinas, hindi po natin maiwasan talaga yung sakuna. Kasi, dito pa lang, Luzon, Visayas, Mindanao ka man, hindi ka talaga makakatakbo. Walang excuse, no? Tignan natin, halos lahat na is mayroon talagang fault lines. So, yung mga fault line po na yan, pwedeng gumalaw po yan, mag-cause ng paggalaw sa lupa na kakaroon ng, yun po yung tinatawag na earthquake. So, yan po mga kabayan, ang inyong lingkod, taga-broadcast, hindi taga-broadcast. Yan lang po, yung realidad talaga na hindi po natin talaga maiwasan yung sakuna. So, dapat po natin consider talaga yung safety, lalo na pamilya mo yung nakatira dyan eh. Kayo mismo yung nakatira sa bahay na yan. So, dapat i-consider mo yung safety ng family mo. Kasi magtipid ka ng 50,000 para sa professional fee, sayang. Actually, hindi naman talaga expense yung magpa-consult sa professional, kundi makatipid ka pa kasi kung tama yung management ng pag-construct mo at saka magaling talaga yung or pulido talaga yung design, kumplito na lahat, mabilis lang yan at saka makakasave ka sa time, sa labor, at saka of course sa quality ng materials na gagamitin mo na i-check po ng mga professionals yan. So yun nga, para maiwasan natin yan, tingnan po natin yan. Consider po namin sa pag-design yung earthquake. Kung titingnan po natin yung halimbawa sa Baguio City, ganyan po halos almost lahat po ng part ng Benguet is naka-under siya, intensity 8 po siya pagka may earthquake, malakas na earthquake. So yan, yung description dito, very destructive to devastating ground shaking. So tingnan po natin yung source natin, Philbrook's earthquake intensity scale po yan. Yan. So mga kabayan, yan po yung mga kailangan natin i-consider, no, bago tayo mag-decide sa ating pagpapagawa ng bahay. Hindi po tayo dapat nagpapadalos-dalos. Gusto nating makatipid, pwede naman nating i-consult yan sa mga professional engineers. Sila na yung bahalang mag-adjust ng mga materials na gagamitin para ma-meet yung yung budget mo. Okay? Right. So, tingnan po natin yung mga disasters na dulot ng earthquake kung hindi
natin siya i-consider sa pagpapakonsult ng professionals. Ayan po. Yan. Pundasyon po natin, dapat pulido, kaya niyang hawakan yung bahay, yung mga structures natin, kaya niya talagang i-withstand yung shaking ng ng ground pagka mayroong earthquake. So, sana po ay nakatulong ako sa inyo sa pag-a-advise, and tignan po natin yung iba pang mabibenefit nyo sa pag-consult sa aming mga professionals. So, isa po dyan is, of course, yung quality ng bahay na gusto nyo. Ang kagandahan, pag kayo magpa-design kayo, meron na kayong na visualization. Pwede kayong pakitaan ng mga designers natin kung ano yung magiging itsura ng bahay nyo. So, pagdating sa aesthetics, ayun, kita nyo, parang halimbawa dito, makikita mo yung yan. So, pwede natin i-360 views yan. Makikita mo yung paikot ng bahay. Pasensya na po at yung computer natin is medyo mabagal, kaya hindi ko po kasi ayan, nag-load po siya talaga pagka. And of course, meron pa. Diba? Pwede nyo makita yung magiging itsura ng exterior views ng bahay nyo. Yan. Although ito hindi ko pa na-render to, so gaganda yan pagka ni-render natin yan. Yan. Pwede nyo makita yung loob at labas ng bahay na plano nyo patayo. Diba? So, yan po yung mga mahalagang bahay. Ano po yung iba pa? Of course, ang ability to project your budget, yung sinasabi ko sa inyo nung kanina. Magkano yung budget mo? Sabihin mo. Pwede mong sabihin sa ganito lang ba budget ko engineer, so ganito yung budget ko architect. So, kaya ba natin pagkasyahin yan para makapagpatayo tayo ng 3-story building? Oh, 3-story building. O naman, ma'am. Masyado namang short. So, sabihin na, sige. Share bedroom na 1-story. Parang pasok yan, ma'am. I-check po natin. So, ganun po yung natin. Wag po kayong mahiyang magpo-consult kasi mga naman yung mga professionals naman ang mga yan. Kung alam nilang ganun yung budget nyo is considerate naman po talaga. Ay, hindi pala sila. Ako lang. So, kung gusto nyo pong magpatayo ng bahay, may email po ako dyan sa baba, ilagay ko po. So, kung OFW kayo or malayo kayo sa bansa natin, nasa ibang bansa kayo or kayo, hindi nyo alam kung paano start, pagbuha ng building permit, tapos pagpapadesign ng bahay nyo, andito lang po kami. So, ilagay ko lang po sa baba yung email ko kung gusto nyo pong magpa-design ng bahay nyo. So, thank you po. At continue po natin yung syempre yung project nyo, yung expected time to finish. At least meron kayong idea kung kailan siya matatapos pagkasimulan. So, yan po yung part namin as engineers na consider yun. At alam po namin yan kasi kinocompute namin, may work rate po na sinasabi term namin dyan, at saka yung project evaluation review technique, mapapalabas namin kung ilang weeks or ilang months yung duration ng project. So, sana po yung nakatulong ako sa inyo. And i-recap po natin yung kahalagaan ulit. Safety, quality. So, quality pala, hindi ko na-discuss sa inyo yung mga
engineers natin, alam nila yung ah, mahahalagang yung mahahalaga yung mga quality ng materialis na dapat gamitin dyan. Pagka start pa lang ng pundasyon, ano dapat na mixture ng concrete, yung bakal na dapat gamitin, anong klaseng bakal yan, gaano ka tigas, gaano ka ang hirap ng Tagalog. So, pagkahilain mo, gaano kalakas bago bumigay, or pagka-i-bend mo, gaano kalakas bago mag-bend. So, yun po yung term na in layman's term para magkaintindihan po tayo lahat. And of course, sa mga gamit yung gagamitin sa wall, sa kisami, sa roofing, yun. So, mga electricals niyan, syempre, may mga mga professionals is alam na nila yung mga dapat na gamitin dyan. So, wag po tayong mag-aninlangan na magpa-consult sa ating professionals, no? Actually, sa ibang bansa talaga, napaka-strict sila doon sa pagdating sa building permit. Hindi ka makakakuha ng building permit mo pagka wala kang sealed na documents ng mga professionals. Sa ating bansa, sa mga probinsya, alam ko, hindi masyadong na-implement yan. So, sana, pagdating ng panahon, ma-implement din natin yan kasi ang bansa nga natin, kaya nang naipakita ko kanina, talagang fault line po, tsaka daanan po talaga tayo ng bagyo. Malapit po tayo sa Pacific Ocean, tabi ng dagat na yun. Ayan po, salamat po sa panonood. Ako po si Engineer Austin, sasabi ulit, safety first. Babush!